Okay, isang magandang umaga. So, meron tayong ibabahagi ngayon tungkol sa pagkakaiba niya, dalawang words na marami ang naguguluhan. Pagkakaintindi dito sa word na ito, hindi lamang ang ibang mga estudyante na nagtatanong at pati na rin ang mga kapwa content creator, vlogger. So, ano ba yung sinasabi ko ng dalawang word na yung pagkakaiba na yun? Okay, ito na, i-discuss natin ito. What is a difference between a blog and a vlog? Ano ba yung pagkakaiba na yan? Sabihin nila, parehas lang naman yan. Ang vlog at vlog na yan, ang pinagkaiba lang daw ng dalawa na yan ay yung word. Sabi na, ito nga yung sinasabi ko, vlog. And then, yung isa naman, ano ba yung pagkakaiba ng vlog? Diba? Yung isa ay B, yung isa ay victory. So, ito na, i-discuss natin ngayon yung pagkakaiba. So, unahin natin ngayon ang vlog. Ang vlog kasi is a written blog, kung saan maraming content creator ang ginagawa ito. So, nagpo-post tayo ng mga words, mga positive thought, inspirational words para maka-encourage tayo ng mga followers, viewers, non-followers, friends. Yung makapagbibigay tayo ng mga positive thought na sa kabila ng mapighating na papagdaanan ng ating mga followers, mga viewers, ay napapangiti natin sila sa pamamagitan ng written blog. Ang written blog, ito ay sinusulat at ina-upload sa website o blog site tulad ng WordPress Blogger. So, ina-upload din ito sa Facebook platform. So, ito nga, ang nilalaman ay artikulo o kwento. Saan yung text na nag-i-encourage. Minsan, ina-express natin ang mga yung nararamdaman sa pamamagitan ng pagsusulat ng may halong larawan. So, naglalagay tayo ng mga picture kung saan ina-express yung picture na yan. Like example, nag-picture ka ng mga tourist spot destination dahil ikay namang nagandahan ka sa view na yan, so pinicturean mo siya. Dahil pinicturean mo siya at gusto mo siyang i-upload sa Facebook, so nilagyan mo siya ng caption. Kung saan minsan naglalagay tayo ng caption, yung address, specific address ng isang picture kung saan ito matatagpuan at kung gaano ito kaganda. So, ina-express natin yung moment na yan. Kung nasasayahan ka ba sa feelings na yan, o nalulungkot ka dyan, o masarap ba ang pakiramdam dyan kapag nandyan ka sa lugar na ito. So, in-encourage mo ang mga viewers. Hindi lamang yung mga followers, non-followers, lahat ng viewers na makakanood nito o makakakita ng iyong written blog. Sa halimbawa nga ng ginagawa ng mga content creator na written blog o yung blog na yan, ito ay travel blog, food blog, and life tips, and blog, news, or opinion blog. So dito nga sa Facebook platform na ito, so maraming nga mga news. So, dito, mas madaling ipakita o iparating sa mga viewers ang news ito kung kaya't ginagamit ito ng mga malalaking industrial company kung saan ini-encourage nila na gamitin ang social platform para mas mapadali at mapabilis ang kanilang mga paghahatid ng mga information. So, kagaya ng mga Philippine Star Magazine, ABS-CBN, GMA, TV5. So, sila isa sa mga gumagamit ng mga social platform. So, ang blog o written blog, ang layunin nito ay ibahagi ang impormasyon o karanasan sa pamamagitan ng pagsusulat at pagbabasa.
So, paano ba natin ma-encourage ang ating mga viewers sa pamamagitan ng ating written vlog? May mga positive thought. Minsan, gumagawa tayo ng mga funny written thought kung saan nakapagpapasaya tayo sa pamamagitan ng written vlog natin na ito. So, sa tingin mo isang simpleng written vlog, pero sa taong nakakabasa at nakaka-appreciate ng iyong ginagawa, ay malaking bahagi pansamantala ay nawawala sapagkat sila ay nag-i-enjoy at nagsasaya habang binabasa nila ang mga thought na iyong ibinabahagi sa social platform. So, proceed naman tayo ngayon sa vlog. Vlog, victory or V instance means video. Kaya siya vlog. So, ibig sabihin ang vlog, ito ay ginagamit ng isang content na nasa video form, kadalasan ay ina-upload sa YouTube, Facebook, TikTok, Instagram, at iba pang social media platform. Dito ay nagsasalita o nagkukwento sa video tungkol sa kanyang experience, opinion, o sa araw-araw na gawain. So marami ang gumagawa na vlog, lalo na sa mga content creator. Hindi lamang vlog ang ginagawa ng isang content creator, pati vlog, written vlog and vlog, di ba? So pinagsasama yan. Kasi minsan kapag meron ka na-upload na vlog dahil sa yung ginagawang content, so minsan ina-upload natin naman mga positive thought or written vlog ng mga positive thought na kung saan ay may babahagi natin yung mga magagandang idea na gusto natin ibahagi o alam natin na ito makakatulong sa mga viewers. So ito nga, halimbawa ng vlog ay travel vlog. So minsan, di ba nakikita nyo yung mga sumasakay ng mga sasakyan, mga nakamotor. So nagpa-vlog sila, nagta-travel vlog. So pinapakita nila sa mga viewers nila, sa mga followers, sa mga friends nila, yung mga lugar na kanilang napupuntahan. So tayo as a viewers, di ba? Napapawaw tayo, napapaheart tayo, napapareact tayo. Kasi nga na-appreciate natin yung ganda ng mga tanawin na kanilang pinapakita sa social media platform. Then mga food vlog. Minsan napapawaw tayo. Wow, ang sarap na yan. Wow, parang gusto kong tikman yan. Parang gusto kong pumunta sa restaurant na yan at makain yan. Siguro masarap yan. Mahal kaya yan? Yung mga katanungan na tanging nasa isip lamang natin. Pero yung iba na nakakain naman, so alam na nila, na-appreciate na nila. Pero sa mga ibang viewers o sa ibang mga tao na hindi pa nakakapasok sa mga restaurant at hindi pa nakakain ng iba pang mga pagkain na nakakain o nakakagawian kainin ng iba, sila yung mga taong namamangha at naku-curious kung ano ba ang lasa niyan. So sa pamamagitan ng pag-vlog ng isang content creator na ipapakita sa kanya at nagbibigay siya ng mga expression doon sa pagkain na iyong pinapakita sa iyong video. Sa mga daily life vlog, tutorial vlog, so sa pamamagitan ng video, pinapakita nila sa pagiging tutorial vlog na ginagamit naman ng mga tutorial. Diba? Pag nag-tutorial sila through online, yan, nagbi-video sila, nagre-record sila ng video. So, doon pala ina-express nila yung ibinabahagi ang kalaman sa pamamagitan ng online. So, layunin ng vlog ay ipakita ang kwento o mensahe sa pamamagitan ng video at boses mo na mas, diba? Personal at engaging sa mga viewers. So marami ang hindi nanonood. So sabi nila, okay, ang content creator na yan. Yung iba, oo, totoo na yung ibang mga information. Diba? Nagbabalita sa lahat, tapos hindi naman totoo. Pero wala tayong magawa dun eh. Kanyang opinion yun. Kanyang pagbablog yun. Kanyang content yun. Pero mas maganda yung may nakukuhang kaalaman. So ito po yung aking ibinabahagi ngayong kaalaman sa mga nalilito at sa mga hindi pa alam. At sa mga alam na maalam ko advantage na kayo dyan sa pamamagitan ng pagkakaiba ng vlog at vlog. Sana ako pinakatulong sa mga mag-aaral
at sa iba pang mga viewers, content creator sa paggamit ng vlog at vlog. Muli, abangan nyo muli ang aking video pag-upload ng content sa iba pang mga bahagi ng mga kaalaman na ating i-upload at para malaman kung ano-ano pa ba ang ating ipapakita o ipaparinig o ipapaalam sa ating mga viewers. Maraming salamat.